Sobrang init sa Pilipinas ngayon mga boss, mga ma'am, mga sir. Alright, today for this video, actually pangatlo ko na yata itong araw na to. Anyway, for this video, meron pa tayong vlog na house and lot for sale dito sa Iba, Zambales, San Agustin. San Agustin is a coastal barangay of Iba, Zambales. Maganda rin po ang coastal area nila dito, ano. And then itong property na to ay malapit sa coastal area. So bago po natin i-cover yung ground, mga boss, mga ma'am, mga sir, paliparin muna natin si Chokokoy. Alright, there you go. Ito po yung frontage ng property. About 20 meters wide. 570 square meters po ang total lot area ng property. Okay? Actually, parang mas mahaba itong frontage niya kaysa dito sa side. Gated, sliding, ano po, although hindi siya automatic, mas maganda, less maintenance. At ito yung kanyang locking system, no? Pwede niyong buksan from the outside, maluwag kasi itong isang span na to. Then may pedestrian gate, solid ang bakod, ano po, ang fence, half concrete, and then half yung bakal, railings. May mga tanim na mangga
Actually, isa lang yung tanim na mangga. May kasoy na isang puno. Ang laki ng bunga, oh. Kinalabaw po itong mangga nila. Ayan, oh. Laki, ano? Ayan, oh. Meron pa dito, ayan, oh. Diba? Oh. Malaki ang bunga ng mangga nila. I think this is grafted. And then, may isang puno ng nyog dito. Corner lot ang property, technically. Ito po ay papunta dyan sa dagat. Okay, nakita nyo naman dun sa drone, ano? Dire-diretso yan sa dagat. Actually, ito rin kalsada na to is papunta rin po ng dagat yan. Tapos ito, palabas po yan ng National Highway about 400 to 500 meters from here. National Highway na po yun. Or less than 500 meters, no? About, let's say, about less than 5 minutes. Okay, ikot muna tayo dito sa property, ano, bago tayo pumasok sa loob. Yan ang bahay. Yan ang facade niya. Main door. At merong veranda dito. Yan. Medyo old school yung bahay pero maganda. Pulido ang pagkakagawa. Tapos merong mga bay windows dito. Yan. Malaman natin mamaya kung bay window ng ano yan. Ang kisame sa labas is spandrel. About 1.2 meters yan. Ang overlay niya. Masonry, may mga moldura, no? Tapos may louver doon para sa hangin, no? Warm air goes out, cold air pasok dito sa ilalim. Alright? Yan, maluwag pa po itong ano ninyo. Pwede nyo gawing garden. Meron pang bakante dito around siguro less than 100 square meters din yan. And then may puno ng avocado dito. Ayan, no? Now, itong gilid ng bahay, about 1, 2, 3 to 3.5 meters ang kanyang setback mula dito sa bakod. I guess this is the Poso Negro. May plant box sa tabi. Mataas ang kisame, no? Nakita niyo naman yung mga poste. Malalaki. Siguro 16 yan. Oo, mga 16 by 16 yung poste niya. Parang naka-design for second floor. Okay? Maluwag ang iikutan ninyo, no? Then may puno ng langka dito. Ayan, daming bunga, oh. Pwede kayo magginataan. Then may puno rin ng mangga at saka sampalok. Nakapaikot ang plant box. Which is good kasi pwede kayo magtanim ng mga halaman dyan. Pandagdag sa lamig at saka lamig ng mata. Now, itong kanyang itong ground dito, bare pa, pwede nyo palagyan nyo ng Bermuda, no? Para mas lalong lumamig yung paligid kasi nga nasa tabing dagat kayo. So, expect na medyo hot and humid dito. May incinerator sila dito. Pero, if I were you, I wouldn't use it anymore. Kasi nga, climate change, di ba? At least makakontribute man tayo o hindi na tayo mag-contribute sa pag-init ng ating mundo. Maganda yung bahay, no? Yung bakuran niya kasi may mga punong kahoy na nagbabawas ng init. Dito, malamig dito. Nabawasan yata ng mga 10 degrees dito ang init dun sa harap. Yan. Mataas ang bako dito, about 5 feet. Okay. Yan. May mga split type aircons. Ano po? May mga kasamang gamit yan sa loob. Window type. Yan, nakapaikot yung plant box. Now, dito sa likod, about 3 meters din ang kanyang setback mula dito. Actually, parang nakagitnang-gitna yung bahay. Maski doon sa gilid, ganun din eh. Bago pa itong spandrel. Parang bago pa itong bahay. Tanong natin mamaya kung kailan ito na-construct, no? Ayan, no? Although walang gutter dito, no? Mas okay yan para hindi nababarahan ng dahon. Kasi kung mapapansin niyo wala siyang downspout, di ba? Bagsak lang ang tubig dito. So, kaya magandang lagyan ng mga, anong tawag dito, yung Carabao grass, whatever, para kung umuulan, hindi siya nagke-create ng parang kanal. Pero okay lang yun, pwede nyo naman tabunan eventually. Alright? Yan. And then,
Ito, catch basin siguro sa lababo. Source ng tubig nila is deep well, pressure tank, and then here meron kayong outside kitchen. Okay, doon tayo galing. Now, merong outside kitchen dito na, you know, yung bakbakan talagang lutuan. Pwede nyo ditong gawin kasi alam niya, pagka gano'n na, kakatay kayo, maghihiwa kayo ng karne, magiging messy, di ba? Tapos hindi maiwasan yung mga tumutulo-tulo dyan. So, para maiwasan yung amoy sa loob ng bahay, dito nyo pwedeng gawin yung mga stuffs na yan. Pwede nyo rin ipa-tiles to, no? Para mas maganda, mas madaling maglinis. Okay? May mga provisions na rin ng mga outlets dito. Yan. May circuit breaker. Kahit na nakayero lang siya kasi nga may mga puno, kaya hindi siya mainit. CR. May shower, so toilet and bathroom, no? Dito sa labas. And then merong ditong kubo-kubo. Oh. Paayos nyo nila yung tambayan. Tapos dito yung mga kanilang mga doggies. Alright. There you go. Yun. Hanggang dun yan. So may tanim pa ditong langka ulit. Okay. Merong mga ilang kukunin yung may-ari dito. So ang disclosure nun, upon actual viewing nyo na, upon na actual inquiry nyo. Masarap tumambay dito sa area na to kahit mainit kasi malilim nga. 'Di ba? May picture pump pa sila dito. Ayan. Alright. So diyan tayo galing. Mga Belgian Malinois kanilang mga aso. Matatalino 'yan. Hindi ako kinakahulan, no, kasi alam nila pinapasok na ako ng may-ari. Alright, so dito may gripo para kung gusto niyo maglinis ng sasakyan nyo, atras nyo lang dito. Yan, linisan nyo na. Naka-approach siya pababa, papunta doon. So, ang property mas mataas kaysa doon sa road, ano? Although this is rough road, pero pagdating doon, sementado na po yan. Soon, magiging sementado na rin to kasi ang LGU po dito sa Zambales, very aggressive mag-project ng mga roads, no? Siyempre, alam naman natin pag may project, may asenso, 'di ba? All right. So, pasok tayo sa loob ng bahay, no? Yan, yung lawn ninyo, no? Front yard. Pwede nyo pang pagandahin yan. Marami pa kayong pwedeng gawin dyan, 'di ba? Medyo bare pa siya. And then, yan ang itsura ng main door. Papunta ng main door, meron kayong maluwag na veranda. So may dalawang steps. Alright? Kaya itong mismong bahay ay naka-backfill din. Alright? So naka-tiles na rin dito sa labas. Mataas ang kisame. About 10 feet. Ayan. Dito, hindi na siya naka-spandrel, aluminum spandrel ba yan? Hindi na. Pero mahaba naman kasi yung kanyang overlay at marami siyang perforated na parts, ano, para nga yung hot air dyan lumabas. Kaya dito pa lang mararamdaman nyo na presko yung bahay. Okay? Ang pintuan niya, malapad, beyond standard. No? Solid. Handcrafted. So, yun. Welcome po, sir. Yan, di ba? Para aming, Oo. Binibenta. Oo. Okay. Ma'am, pwede ba natin buksan lahat ng ilaw? Siyempre. Yan. Alright. So, pagpasok po natin, itong bahay ninyo, merong kaagad area, receiving area, sabihin na natin, parang merong bar dito, oh. Tapos may bintana dito. Yun, no? Ba't kaya may tao dun, no? May salamin na malaki, mga boss, mga ma'am, mga sir. May mga gamit dito sa loob, hindi ko alam kung alin ang iiwanan dyan. Again, sabi ko nga, ang disclosures niyan, upon inquiry, upon actual visitation ninyo.
So, itong buong area na to, this is your living area and this is your receiving area. Diba? Dito nyo pwedeng kausapin yung mga guests ninyo. Meron kayong mga importanteng pinag-uusapan. Alright? Now, pagkatapos nyo mag-usap, nood kayo ng TV. Yan. May malaki kayong TV dyan. Okay? Dito muna tayo. Mula doon sa main door, pagkanan ninyo, nandito ang dining area. Yan. Alright. Napansin nyo yung mga ilaw, no? Mga naka-chandelier. Ayan, no? Diba? Okay? Tapos sa corner, may mga stante, lalagyan ng mga displays. Okay, now, ang view dito, napansin ko lang yung kanilang bintana, parang may touch of yellow, no? Although parang smoke glass siya. Yan, no? Parang sepia yung kulay pag tinignan nyo sa labas. Okay? May screen, analog white. Kita niyo yung frontage ng bahay nyo. Tapos, meron ditong mesa for 8 diners. Okay? And then, ito, pintuan yan palabas doon, dito, sa garahe. Ayan yung garahe, oh. Yung garahe, eksakto. Sedan at saka SUV, kasyang-kasya dyan. Maski yung van, ano, kasya dyan. Alright. Now, bukod dun sa kitchen sa labas, meron din kitchen dito. Very classic yung kanyang design ng mga cabinetries niya. No, made of wood and solid solid woods. Oh. Okay. Sakto lang ang taas. Meron pa kayong patungan doon sa ibabaw. Again, sabi ko nga, mataas ang kisame ng bahay. About 12 feet. Right? Now, here, meron pang isang utility room dito, siguro. No? Yan. May lababo ulit. Tapos, dito siguro yung mga ref, freezer, you know. Yan. Preparation. Okay, pwede rin gawin yung ano to, food storage area kasi meron na isasara, oh. Pwede nyo isara. Or pwede nyo rin pakabitan ng pintuan. Okay? Now, itong pintuan na to is leading to kung saan tayo galing kanina. Ayan. Yun. Okay? Alright. Now, this house has 3 bedrooms. Tignan po natin yung mga bedrooms, no? Ang ganda ng ambience, cozy na cozy, oh. No? Nasa abroad po yung may-ari nito. Actually, nung pinagawa niya itong bahay na to, nasa abroad na siya. Kaya ang standard nito, talagang, alam niyo naman, pagka-American standard, maganda, maluwag, mataas ang kisame, di ba? Hindi tipid ng materyales, magandang pagkakasetting ng mga tiles, no? Yan. Ito yung kwarto. Master bedroom to. May built-in cabinets na. Daming storage, oh. No? May mga pin lights. Main light. And then window. Split type aircon. Window type aircon. And then, parang barn door. Itong kanyang pintuan sa toilet and bathroom. Ito ang toilet and bath. Yan. Shower enclosure. Meron na siyang harang dito para at least kahit na magbuhos kayo ng tubig, hindi mababasa dito sa area na to. Okay? May hot shower. Yan. Sakto lang. Pwede maligo yung dalawa sabay. Okay? Yan. Wala yun. May exhaust fan. There you go. Maluwag po ang kwarto. This is about 20 square meters siguro to. Okay?
And then, dito sa kanan, meron ulit dalawang rooms dito. Apparently, walang mga sariling toilet and bathroom. Pero, naka-bay window. Ayan o. Di ba? Oh, dito lang may crack. Well, minor issue lang naman yan. Pwede naman papalitan yan. Mura lang yan. Madali lang naman pong palitan yan. Yan. Ang maganda sa bay window, meron kayong 180 degrees view ng inyong surrounding, di ba? Ayan o. Yun. Kita nyo yung gate. Ayan. Kita nyo yun dito sa gilid. Alright? Tsaka nagdadagdag siya ng space sa kwarto. Mas lalo siyang lumuluwag. Lalo na kapag maglalagay kayo ng mga mirrors dito. Although wala po siyang sariling built-in cabinets. Ano kaya itong wall accent niya, no? So, nandito ang kanilang circuit breaker. Very accessible. Very visible, no? So, kapag kailangan nyo kaagad na itakbuhin, napakadali lang. Mula sa kusina, dire-diretso lang dyan. Boom! Alright? Ito yung isang kwarto. Again, bay window. At may window rin dito sa gilid. Ayan. Alright? Ayan. Sakto lang ang bintana, hindi maliit, hindi rin malaki, ano? Kaya maaliwalas, pasok ang liwanag. By the way, itong bay window, itong mga nasa gilid, naka-fix yan. Pero ito nasa gitna, pwede niyong buksan. Bubuksan to. Masikip lang. Ayun. Ayan. Pwede niyong buksan para, di ba? Para may fresh air na pumasok. Although, generally, napaka-fresh ng bahay. Ayan. Well-maintained, ano? Pati pintura, pintuan. Wala ako nakitang masyadong kailangan i-repair. Aside from dun sa crack na salamin kanina. And overall, tip-top shape ang bahay. Check natin ang tubig. Malakas ang tubig. Ayun oh. Malakas ang tubig, mga boss, mga ma'am, mga sir. Same design dun sa master bedroom ang toilet and bathroom dito. Common para sa dalawang kwarto. Alright, yan. Okay. So, there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. Nakita nyo naman, ang ganda po ng location ng property. Very ideal na maging vacation house ninyo. Or, simply, meron kayong bahay dito sa Iba, San Agustin. Ano? San Agustin is a coastal barangay. Kita nyo naman sa drone shot. About 3 minutes walk, nandyan na po kayo sa dagat. Kung gusto nyo magtampisaw sa dagat, maligo, bumili ng fresh fish. Marami po dyan mga fishermen. And then, itong property, although medyo rough road yung kanyang harap, ano po, pagdating doon about a few meters away, sementado na po yan all the way sa National Highway. About less than 5 minutes drive na sa National Highway na kayo. This is about 6 hours or 5 hours drive from Metro Manila. Depende po yan sa traffic condition. About 10 to 15 minutes, nasa Central Business District na po kayo ng Iba. Again, ito nga pong San Agustin ay barangay po ito ng Iba. After San Agustin, Palawig na po. Alright? Ang property po ay nasa 570 square meters. Titled, selling for 5.5 million pesos only. Mga boss, mga ma'am, mga sir. Mahal po magpagawa ng bahay ngayon. Panalo na po yung presyo na yan. Secure ng inyong investment. Malapit kayo sa dagat. Diba? Okay, for other disclosures and other information, ano po, upon actual visitation nyo po. So, yung mga gusto dyan mag-schedule ng tripping, visitation, ocular inspection, nandyan po ang aking contact details. Again, mga boss, mga ma'am, mga sir, maraming salamat po sa inyo. By the way, yung mga gusto po magpa-vlog ng property dyan, North Luzon lang po muna tayo. Pwede rin siguro sa South, basta kaya pa namin puntahan. Pupuntahan po namin yan. Just get in touch lang po para
mapag-usapan natin. Maraming salamat mga boss, mga ma'am, mga sir. Till the next video. Ciao!